evening or morning to you in your place. So now it's evening here in the Philippines. So blessed evening mga kapatid. So it's evening here in the Philippines, and at this point of time we're going to have our homiletics Bible training, and this training focuses on the sermon preparation and effective delivery. And in particular, this evening, I would like to share with you this sermon etiquette. You know, there is do's and don'ts in preaching. Often we heard, preachers, teachers, pastors, evangelists, prophets, church planters, preaching sometimes without out of ethics. You know, it means like sometimes they used to violate the privacy of some people. They unintentionally or out of ignorance personally attack other people using the word of God. You know, in the Bible there is the do's and don'ts in preaching. Okay, that's very important. Meron po tayong tinatawag na sermon etiquette. And in doing that, allow me to read 1 Timothy chapter 3, verses 1 and 2. Here it says, "It is a trustworthy statement. If any man aspires to the office of overseer, it is a fine work he desires to do. An overseer then must be above reproach." And from time to time, I would like you to focus on that word, above reproach. An overseer or a preacher, a teacher of the word, should be above reproach. Amen? Meaning, our attitude should be excellent. Okay? That the enemy could not see any loopholes sa ating character and sa ating pagmi-ministry. At sabi dito, the husband of one wife, temperate, prudent, respectable, hospitable, able to teach. In other words, teachable. Kaya, napakalaga po niyan, no? Para maging maingat po tayo, no? Remember, our people from the few, yung mga kapatid natin na nakikinig sa atin, and especially yung mga unbelievers, kapag if it happens na we will be preaching outside, kapag mix kasi yung ating hearers, like for example, those of you who used to preach in the public place, in the market, in the public utility jeepney, public utility bus, sa meron nga ngayon airplane, no? Talagang ang preaching of gospel, it has been spread out, and praise God for that. But nevertheless, don't forget that there are do's and don'ts in preaching. There is what we call sermon etiquette. And in this sermon in this teaching, I'm going to share with you about 10 sermon etiquette. The do's and don'ts in preaching. 10 lang po ito. And this is important enough para ma-establish natin both the respect of the people to you and your respect to them, and thus it establish the authority of the gospel. Meron kasing nangangaral, ay maayos naman yung mensahe, maayos mag-deliver, problema yung attitude. No? I watch one video in Facebook, ganda ng suot ng preacher, Tagalog, Filipino. Pero grabe talagang, it so happens, siguro matindi pa ang kailangan ng church na sa pera, talagang pinapangalanan, ikaw Jules, hindi ka pa nag-tights ha? Mas lagi ka pang late, mga ganon. Talagang, that is unethical eh. No, you are shaming the person. You might say, di ba si Jesus Christ, sabi niya sa mga Pariseo, Saduceo, kayo mga lahi ng ulupong. Yes, that's him rebuking those stubborn people. And of course, yung mga tao na yun, mga leaders yun eh.
Kaya doble yung kanyang hatol. But we don't have to do that sa ating mga miyembro na willing namang sumunod. And at times, nagkukulang lang. Remember, in our preaching and teaching, yan din yung performance natin sa ating ministry. It's like, you are literally treating your flocks in preaching and in teaching. So, nagmamaterialize din yung ating etiquette. Okay. So, number 1, etiquette in preaching and teaching. Of course, the readiness to give the message. Always be ready to give the message. 2 Timothy chapter 2 verse 2, it says, be ready to preach the word in season or out of season. Naka-schedule ka man o hindi, dapat lagi kang merong bala, may prepare ka. Hindi pwedeng magpe-prepare ka lang pag naka-schedule ka. No? Ang sundalo, nasa battlefield man yan, or nasa kampo, or nagmamarcha, laging dala niyan yung kanyang armas. So yung kahandaan, di ba, in Ephesians chapter 6, isa yan sa, that represents, that symbolizes the shoes of, the shoes, dun sa ating whole armor. At yung shoes na yon ay yung readiness to preach the gospel. So likewise, we have to be ready to give a message. Dapat, nasa atin yung kahandaan. I remember nung ako po ay youth pastor pa lang sa Taysan, Batangas, sa Rosario. Meron kaming mother church doon. And of course, as a youth pastor, merong joint fellowship, yung mother church na kayong daughter. Pumunta kami doon. At that time, text pa lang po doon, di pa uso masyado yung Facebook. Nung taon ba yun, pastor? Yes, that's 2011. So, nag-text sa akin yung senior pastor doon at ang message niya ay, Pastor, ikaw ang mag-preach sa youth fellowship. Hindi ko na-receive yung text. So, pagpunta ko doon, sitting pretty ako, welcome yung mga kapatid. Then, tumayo na yung youth leader nila, nagsimula ng program, tapos nung introduce ng speaker, tumayo yung senior pastor, tapos nagulat ako yung pinakilalang speaker. Sabi ko, Pastor, I don't know that I am the speaker. Sabi niya, I texted you. Ganun, okay, fine. So, kunin ko yung, wala nang palipaliwanag, kunin ko yung Bible ko, tapos kunin ko yung notebook ko, then, preach. I preach yung Jeremiah 29:11, favorite verse. So, you see, at that time, young people pa lang ako noon, youth pastor. Lalo na po ngayon, kahit natutulog ako, tawagan mo ako, Pastor, mag-preach ka dito, bigyan mo lang ako ng tema, anong topic. Then, after that, sige, just give me 5 minutes. Minsan nga, nangangaral ako habang gumagawa ng outline. Okay, kasi, ganun na ako na-train, na-enhance. Ngayon po, sa kalagayan na yan, dami pa akong iniisip, dami akong pinapakain, yung iba, pasaway pa. And yet, by the grace of God, nape-prepare ko yung mind ko to always give the message, kahit hindi ako yung naka-assign. Lalo po dito sa Bigo, no? Our gathering was held every evening, Monday to Sunday. And yung able lang dito na preacher, at least 3 or 2. So, you have to, or actually, yung regular preacher natin dito, ay so far 3. Yung iba kasi parang kabuti. Pag kumukulog, lumilitaw. Pag walang kulog, wala. So, you'll have to be ready to, to take over yung kanilang schedule. Ganun po, mga kapatid. Sermon etiquette yan. Hindi po pwede yung sasabihin mo, hindi ako nakahanda. Masamang ugali yan ng isang sundalo. Paano pag babariling ka na, hindi ka nakahanda, di patay ka kagad. No? Yes. If the Lord calls you in the ministry of preaching and teaching, you must have this sermon etiquette, the readiness to share the gospel. Whether you are being assigned or not, you are being scheduled or not, lagi mong isipin na tatawagin ka ng Panginoon para mangaral. Kaya nga in season or out of season.
It doesn't matter whether you feel like preaching or teaching, hindi yan nakadepende sa feelings. Hindi yan nakadepende sa whether good or bad ang situation. You are a preacher, therefore you should preach. Kapag nagbukas ng pintuan or mayroong opportunity. Amen? Kapag meron kang ganyang kahandaan, then you are doing good in the name of Jesus. So, have that readiness to preach the gospel. Naalala ko isa pa. Naalala nyo po yung isang short video ko, that's 5 minutes. Galing kami sa Bodeos Island, yung katabi ng Pulilo Island sa Quezon. And in-invite akong pumunta doon kasi yung church na nag-invite sa akin, nag-evangelize sila. Nung pauwi na kami, sabi nung nakakatuwa yung mga gawa doon, talagang ready sila, pati bata nangangaral. Sabi niya, Pastor, mag-preach ka, 5 minutes. Wala nang palipaliwanag, tayo, naka-short pa ako nun. Ka-t-shirt, nangaral ako. Habang tumatakbo yung sasakyan, nasa dagat kami. Maingay pa yung makina, walang mic. Talagang Lord, preach. So, ganun mga kapatid, you should be ready. No? That is one of the sermon etiquette. Number 2, sermon etiquette. You should make a rehearsal of your message ahead of preaching or teaching time or schedule. Kailangan merong rehearsal. Ang pangangaral mga kapatid, hindi yan yung para kang nagkukwento lang o para kang nagagalit lang sa anak mo kasi inutusan mo bumili ng toyo, binili suka. Hindi po ganun ang preaching and teaching. Kapin po muna tayo. Blessed evening, Brother Lakay and the rest of you. So remember, we are carrying the message of God to people. And the message of God is the gospel. And it is the power of God to save those who believe. In other words, life and death, itong dinadala nating mensahe. Diba sa kaharian, kapag may labanan, lalo na napakahalaga ng papel ng mga mensahero. That's why sila yung primary target ng kaway. Pinapanay ang mga yan. And sinusuportahan yung maigi. Because the message should be carried out and be heard, be read by the hearing of the people. Sabi nga ni Pablo, kung walang iiip ng tambuli or trompeta, paano maghahanda ang tao sa labanan? Yung gospel, yung message natin, that serves as a trumpet sound to the people. It depends on what message you are giving to them, but at least it is making a spiritual sound. It's awakening them. Lalo na ngayon sa end times, our message to the people is, hey, wake up, get ready. The Antichrist is coming, and also the Lord. You have to prepare yourself. Iwan sa kingdom, meron dun yung so, binibigyan ng panawagan ng mga tao na may it's either yung hari darating o lalabas or merong paparating na mga kalaban. Depende sa huni ng trompeta. In the same way, yung mensaheng dala-dala natin, may iba't ibang topic yan. So, you should do or make a rehearsal. Bakit kailangan ng rehearsal? Kasi, alam niyo po yung, may mga nangangaral parang nagbabasa lang ng script. Hindi na makaalis sa script. Hindi ganyan ang preaching noong unang panahon, yung mga preacher walang script. When John the Baptist preached the gospel, automatic yun. Repent, for the kingdom of God is at hand. You, practical, biblical and practical, walang outline, walang script. Well, syempre, aral naman sila, sanay na sanay sila. Tayo ngayon, dahil marami tayong mga ginagawa, we have to train our mind to, sabi nga, salansanin ng mensahe and to properly deliver it. Hindi yung para kang pag nangaral, para kang chapsoy. May nangangaral kasi ngayon, nagsisimula sa faith, nagpupunta sa tithes, nagpupunta sa kung saan-saan napupunta na magulo, walang target, walang focus. Ang mga tao ngayon, they are looking for a clear and simple message. Yung malinaw at simpleng mensahe lang. Kaya nga tayo gumagawa ng outline para meron kang pattern. At yung pattern mo, dapat kabisado mo.
Isang tingin mo lang, alam mo na yung kasunod nun. So, rehearsal can actually help you deliver your outline or message effectively, clearly, and with simplicity. Check your grammar. O ako, may taga-check ako ng grammar ko. So, ano mo, yung verb mo. Yung pronunciation mo, yung F mo, nagiging pa. Ano siya, nakakainis, pero kailangan mo talagang ayusin. Amen? This is our job. This is our career. You have to do it with an excellence. In an excellent way. And do it all the more. O, check your notes. Kung yung notes mo nasa gadget, check mo. Ahead of time. Ako, minsan, mga 1 minute lang tingnan ko yung notes ko, lalo't kabisado ko yon, okay na. Kung medyo, hindi man tayo pare-pareho ng pag-iisip Iba sa inyo, wala talagang isip. Wala yung attention doon sa ginagawa. Mas mahirap yon. Hindi, yung iba sa atin, hindi ka pa ganun ka-sharp pagdating sa mga theological term, theological definition ng bawat word, yung etymology, yung theological understanding. Ang dami. Tapos hindi ka pa nag-aaral? Hindi ka pa Kailangan mag-aral talaga lalo na yung mga baguhan. Kami ngang mga datiyan, nag-aaral pa Bakit? Kasi kailangan eksakto yung sinasabi mo, hindi magulo. Madaming mga ngaral ngayon, pero pag ina-assist namin sila, ang gulo. Wala sa ayos. Sa tingin nila, maayos sila, pero wala sa ayos. At hindi sila lumalapit sa mga marurunong. Bakit? Ma-pride Kung ako po, magpapa-assist ako. Iano mo nga, i-criticize mo nga yung yung aking preaching delivery, yung grammar ko, yung pronunciation ko, yung thoughts yung concept ng message. Maayos ba? Kailangan po yan. So, rehearsal. Dapat nag-rehearse tayo. Point number 1 ko ito. Point number 2, 3, 4. Sa salamin, mangaral ka. Lalo na yung medyo nahihiya pa. Yung para pang nangaral, parang basang sisiw. Pastor, paano ko malalaman kung ako yon? Simple lang. Pag nangaral ka kung saan, ang likot mo yung saan ka nakatingin. Ayaw mo tumingin sa... Yeah, that is improper attitude na kailangang ayusin. Kaya, tingnan nyo yung 1 Corinthians 14:4. Tignan po natin to. Basahin natin. 1 Corinthians chapter 14, verse 4. One who speaks in a tongue edifies himself, but one who prophesies edifies the church. So, preaching of the word of God, it is more on edification. Although yung text na binasa ko is about gifts of prophecy and speaking in tongues. But nevertheless, preaching and teaching is for the sake of edification. Strengthening one's faith. Kaya napakahalaga po nito. So, magbabad. No? Noon, pag ako po gumagawa ng mensahe, talagang 3 page yan ng yellow pad. Lahat talaga, pati yung tuldok nandoon. But when I learned to, naging bihasa na ako, simple na lang yung aking message. Yung content, hindi ko na sinusulat. Nasa isip ko na yun, nire-rehearse ko yun Kaya yung mga estudyante natin, dapat po ay, so nagbababad kayo, no? Kailangan nyo po ito. Do a rehearsal. O yung kung may asawa kayo, pangaralan nyo asawa nyo. Pagtsagad mo ko, I will be preaching 30 minutes in front of you. Check mo yung grammar ko, check mo yung facial expression, yung aking body language, check mo yung eye-to-eye contact ko, check mo yung posture ko, am I standing with confidence? O parang parang sa body language ko, para kung takot, intimidated, or hesitant. Just tell me, huwag ka mag-alala. Hindi kita, tatabihan pa rin kita mamayang gabi kahit pangit yung magbaging performance ko mula sa, gets mo yung, kailangan yan Kaya yung mga housewife natin, dapat sila yung number 1 critics natin.
Masakit talaga sa tenga pag kiniticize ka, pero nakakatulong yan. Yan kasi yung blind spot natin. Okay, pangatlo, speak with authority, yet respective and gentle. Peter chapter 3, verse 15. Anong sabi dyan? Basahin na lang natin sa Tagalog, kasi puro mga Tagalog naman po nandito eh. Unang Pedro 3:15. Sabi dyan, igalang nyo si Kristo mula sa inyong puso, sambay nyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag. At sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo, ngunit maging mahinaon at magalang kayo sa inyong pagpapaliwanag. Bilang mga lingkod ni Kristo, panatilin yung malinis ang inyong budi upang mapahiyamang ng lalait at tumamak sa inyong magandang pag-ugali. Merong mga debater, gaspang ng pag-ugali. Sinasaway ko yung mga yon. Meron po kaming debate GC sa Messenger, iba't ibang religion. Meron din akong debate group sa TikTok. And yan, ng mga nagbabardagulan sila, inisultuhan. Pagka ganun, iniwanan ko eh. Pero pag ako yung moderator or ako mismo yung nag-open ng live, sinasaway ko yun. Huwag kayong magsalita ng mga salitang pangkanto o pang mga barbaro, yung mga walang aral. You should apply 1 Timothy 3:16, 15 and 16. Huwag ka lang maging handang magpaliwanag o sumagot sa mga magtatanong. Maging handa ka din na maging magalang at mahinahon. Amen ba? So, yan po, no? Speak with authority, yet respective and gentle. So, huwag kang panghinaan ng loob si Timoteo, mga kapatid. Ang isa sa mga weaknesses niya siya ay timid. Alam niyo yung timid? Ito yung mga taong may inferiority complex. Yung mahinang self-confidence. Ito yung pag nasaway, umiyak na sa isang tabi. Nag-give up na. yung parang hindi na malaman kung anong gagawin. Gusto na mag-disappear. Natitrain yan, mga kapatid. Ganyan din ako dati. Medyo mahina yung confidence ko sa sarili. But the Lord helped me. He strengthened me. No, He trained me. Kaya ngayon, hindi ko na kinakahiya ang salita, no. Never ko naman kinaya ang salita ng Diyos eh. Yun lang, kailangan ko sabayan yung authority ng salita ng Diyos. Kaya speak with authority, yet respective and gentle. Ito yung isang question ko nung ako po ay unbeliever pa. Itong nasirang Eli Soriano. Nagtataka ko sa ang dami niyang followers eh. At hanga yung mga followers niya sa kanyang, of course, yung approach niya kasi sa pangaral, logical, puro logic. And actually, mahina naman siya sa theology. Yung hermeneutics niya, bagsak din. Kaya marami siyang mga turo sa lungatan. Logical yung approach niya. But, okay, fine with that, no? Yes, let's say, hindi ka ganun kalalim pagdating sa theology. May sabit yung interpretation mo. Pero number one kung napuna sa kanya, and at that time, ako po ay hindi pa ako mananampalataya. Yung attitude niya sa pulpit, nagmumuray, nangiinsulto. Nagulat ako, bakit may sumusunod sa kanya? Napakalinaw naman na itong taong ito ay ibang espiritu. Yes. Sabi magalang. Gagamitan ka ng talata. Sawayin mo sila ng may kabagsikan. Yes, pero hindi sinabing mabagsik ka na wala kang galang. Hindi ganun. Hindi yung mumurahin mo yung kausap, insultahin mo. Walang ganun. Mabagsik, ibig sabihin, matigas. Pero hindi nawawala yung paggalang doon. Hindi nawawala yung pag-ibig sa kapwa. Kaya pagka meron kayong kilala na nangangaral pero walang galang sa kapwa, pinipersonal yung mga tao sa pulpit. Ako po, name-personal ako, but for the sake of humor, no? Hindi ito yung para saktan yung tao whatsoever. It is for the sake of, alam mo yun, connection. And kilala ko yung taong, i-mention ko yung name sa pulpit, kilala ko yun. Pili yung mga word. Kasi bahagi po yan ng training natin. Hindi tayo pwedeng ma-personal sa pulpit. Yung isang napanood ko, ganun talaga eh. Pinangalanan niya yung mga hindi nagtatights. Pinahiya niya talaga eh. Diniscourage niya. I don't know kung nanatili pa yung mga yun sa church niya eh. Mali po yun.
Sabi nga, ang Panginoong Yesus, hindi niya pinapatay yung mga mahinang, hindi niya binabali yung mga tambong mahina. Yung mga aandap-andap na ilaw, hindi niya pinapatay. In other words, yung mga nangin sa panampalataya, hindi niya dinidiscourage, tinutulungan niya. Yung mga nagkukulang sa pagtupad sa tungkulin, ipinapaalalanan niya, hindi niya kagad hinahambalos. Kaya nga sabi ng Panginoon, I am gentle and meek. So likewise, sa ating pangaral pagtuturo, there shall be meekness and gentleness. But of course, kapag medyo yung tao parang ayaw matuto, it's either talagang hambalusid mo yan o palayasin mo na. Ganun lang yun eh. Amen ba, mga CLW? Amen. Anong ginagawa mo din sa kawan ko kung hindi ka naman pala tupa ka pala? You see? Okay. Ang Panginoon namumutol din mga kapatid. Lamang hindi agad-agad. He gave time. At yung time niya, it depends on His love. Pero remember, may limit yan. Marami namumutol ang Panginoon. Pero wag nating pangunahan ng Panginoon. Number 4, motivate yourself. Remember that your message is important to the hearing of the people. So kapag ka mahina ang loob mo, kasi kanya-kanya tayo ng karakter and upbringing. So ako po, nung kabataan ko, talagang lagi akong tinutukso. Pandak, maitim, pogi, lakas ng dating, yung mga ganong panunukso ba. So hindi ko malalaman kung mali-discourage o kung ma-encourage. Anyway. So, actually that's sometimes humiliating. Medyo nakaranas ako ng trauma na naging dahilan, kaya parang mahinang loob ko, ayoko nang napupuna ko na. Natutuwa ako pag pinupuri ako, nakikiliti ako. Pero pag ang puna sa akin, pangit, napapahiya ako para akong makahiya na ganon. And parang gusto kong mag-disappear. Yan yung aking kahinaan, yan yung aking struggle. And that's why at that time, I think, hindi ako pwedeng maging leader. Pero iba yung plano ng Diyos. So the Lord told me you have to motivate yourself. You have to understand na mahalaga ang iyong ginagawa and therefore, you have to be bold. You have to be authoritative. Pag tumayo ka pa lang sa pulpit, pag umarap ka pa lang sa camera, dapat nasa-sense na ng tao yung authority mo. Yung confidence mo, hindi sa sarili, kundi sa salita ng Diyos na dala-dala natin. Are you with me? So motivate yourself. Motivate yourself. So it doesn't matter kung si Moses, yung weakness niya, ayan, ganun din. Intimidated siya. Lord, hindi ako magaling magsalita, stutter ako eh. Humanap ka na lang ng iba. Ang Panginoon nagagalit na nga sa kanya. Sabi niya, no ka ba Moses, puro ka dahilan. Okay, stutter ka, at ka, bulol ka. Hindi ko ba kayang hilain yung dila mo para tumuwid? Sino bang gumawa ng dila? Sabi ng Panginoon. Pero dahil ang dami mong alibay, dami mong reason na, sige, reasoning, si Aaron na lang ang maging speaker mo. Ikaw magsabi sa kanya nang sasabihin niya kay Paraon. So may mga ganong tao minsan, kailangan pa ng alalay. Meron ba sa inyo dyan na parang di makalakad pag walang kasama? Lack of self-confidence? Yung kailangan lagi ng Aaron? Yes, of course, bahagi ng ministry ni Moses si Aaron at si Miriam. Pero in his own, kaya naman ni Moses talaga yon. Kulang lang siya sa tiwala sa sarili. Na yung tiwala sa sarili, hindi naman yung rooted sa pride and arrogance, kundi rooted yun sa authority ng salita ng Diyos. Kasi meron namang iba, talagang grabe yung self-confidence, rooted sa kayabangan at pagmamataas, iba yun. Tayo, yung confidence natin, rooted ito sa Word of God. Kaya it doesn't matter whether the world will try to discriminate you, persecute you, huwag tayo magpadala. According to our sermon etiquette, we have to motivate ourselves, encourage ourselves. Si David, ganyan din, di ba? Nung siya ay nadi-discourage, in-encourage niya sarili niya. Sabi niya, why are you cast down, O my soul? Why are you discouraged? Rise up. Praise God again.
for I will worship Him. So, ini-encourage niya yung sarili niya. I-motivate natin yung sarili natin, mga kapatid. Naranasan niyo na po ba yun? May mga pagkakataon na parang gusto mo nang umayaw, and then suddenly, your mind is telling you, no, kaya mo yan. Hindi lang yan ang kaya mong gawin, masigit pa dyan. Amen? Motivate yourself. Si Pablo, ganun ang ginagawa niya. Si Pablo, marami rin po siyang inferiority complex. And again, pag pinag-aralan natin yung history, Paul was not an excellent preacher. He has adept knowledge and adept wisdom and insight about especially the end times, the coming of Antichrist. At nakikita natin sa writings niya. But when it comes to public speaking, hindi siya ganun kahusay. In fact, mas magaling sa kanya when it comes to public speaking, si Apollos. Kaya nga pinagkukumpara sila ng ignoranting Corinthian church. Tinuwid naman sila ni Pablo. Ba't nyo kami pinagkukumpara? Bakit kayo nagkakaroon division? Yung isa sabi niya, ako kay Pedro, ako kay Pablo, ako kay Apollos, ako kay Kristo. Iisa lang kami, lahat kami lingkod ng Diyos. Ako yung nagtanim, si Apollos ang dilig, ang Diyos ang malaga, siya nagpapalago. So, Apollos actually was a teacher. And he is a good speaker. Kasi aral siya sa isang school sa Alexandria, Egypt. Talagang noong unang panahon, mahusay sila magsalita. Yung vocabulary, yung pronunciation, everything. So, ganun din yung ibang mga apostles na tumitira kay Pablo. So, ganun po, no? Regardless, ano man yung kahinaan mo, doon natin magiging kalakasan ng Diyos. Kaya, don't be intimidated, don't be discouraged. Maraming mga pagkakataon, the devil will try to discourage you. So, I remember yung sa dati naming church, doon kasi sa kanila, ang pinipili nilang gawing leader at tagapaglingkod yung mga may pera, may dating. Syempre ako, naman akong pera, mga katulad namin. So doon lang kami sa tagabuhat lang kami ng speaker. So, yun lang talaga. Tinanggal ako ng Diyos doon, dinala ako sa tamang kalalagayan. Hindi ako nagpa-discourage sa pananaw nila. Sinasabi nila na, wala kang, wag ka nang masyadong ambisyoso, hanggang dyan ka lang. Sabi ko, hindi. Alam ko may plano ng Diyos sa buhay ko. Yung ba mga kapatid, kaibigan, binibiro ko na, hindi mangyayari. Hindi, ako naniniwala sa Diyos. 5 years from now, hindi na ako magiging ganito. I will be teaching the Word of God. At nangyari po yun, kasi by faith po tayo. Remember when Joseph the dreamer shared his dream to his brethren? And his brethren tried to discourage him. They got angry with him because of jealousy. Hindi mangyayari yan. Ano bang gusto mo? Mag-ari ka sa amin? Ganun. Sabi ni Jose, yun ang nakita ko sa panaginip. Anong gagawin ko? Na kahit ang tatay ni Jose, na si Jacob, ayaw ding maniwala. Pero nagpapigil ba si Jose? Nagpatangay ba siya sa discouragement? Tuloy lang siya. Hanggang sa mangyari matupad yung pananampalataya niya, yung pangako ng Diyos sa kanya. So motivate yourself. Your ministry is important as well as your message. As well as your performance. No? So si Pablo sabi niya, puspusan akong nakipaglaban. Likewise, puspusan tayo makipaglaban. There is, a blessed evening kay Pastor Rene at Tati Edna. Ayan. I am teaching about, nasa Bible training po tayo ngayon. Ituloy po natin yung Bible training. We are teaching about sermon etiquette. Ano po yung mga etiquette natin, do's and don'ts in preaching and teaching. So, 10 lang po ito. Nasa number 4 na tayo. Recall lang po natin. Number 1, always be ready to give a message. So, yung readiness to share the message, dapat nakasuot lagi sa atin yan. Hindi pwede tayong tatanggi pag inimbitahan tayo. Pangalawa, make a rehearsal ahead of your time.
Sa rehearsal, check your grammar, check your pointers, check yung mga highlights, check yung vocabulary, everything. So, dapat may rehearsal. Sa rehearsal po kasi, na-check yung mga dapat tanggalin, yung mga mannerism na yung iba. Mahilig mag-hallelujah, mag-amen, kahit wala pang sinasabi, amen ba? Magsasabi ka lang ng amen kung meron ka ng word of God na dineclare. Kasi ibig sabihin nun, sumasang-ayon ba kayo doon sa sinabi ng salita ng Diyos? Amen, ganun. Hindi yung, wala ka pang sinasabi, amen ba? Amen? Yung iba, sabi nga nung isang preacher, nauntog lang, hallelujah. Nasa ano po yun, mga kapatid, nasa timing yun at nasa eksaktong dideklara. So, you have to make a rehearsal. No, I remember while I was in the Bible school, naka-assign akong mangaral sa chapel hour. Hindi pa ako ganun kahusay before. Talagang 3 pages ng yellow pad yung binabasa ko, inuulit-ulit ko. Tapos nangangaral ako sa may harap ng puno ng mangga. Kumpas ng kamay, tsura ng facial expression, lahat talaga. Kung pwede lang, tumambling na ako eh. Kasi kailangan maging excellent ang dating mo sa Panginoon. Siyempre, iniwan ko na yung pag-aartista para lang sa pangangaral, pagtuturo. Tapos, pagdating ba naman dito, mababang uri ng preach. Ayoko nang ganun. Gusto ko, satisfy mismo. And of course, number 1 ang Diyos. Hindi yung sabihin, well done, my good and faithful. Baka mamaya yung sabihin sa atin ng Panginoon, pagkatapos mangaral, well done, my good and pitiful servant. Hindi na faithful, pitiful na. Bakit? Bagsak eh. Okay, faithful ka, na talagang gusto mo siyang paluguran. Kaya lang, kung di ka nagde-training, so yung performance mo magiging poor. Hindi na excellent. Sabi ng iba, wala namang pagalingan dito, ang Diyos lang magaling. Well, if you're saying na we will give all the glory to God, that's true. Pero mag-glorify ba ang Diyos kung palpak ka, kung mababang uri yung paglilingkod mo? Hindi. We have to give Him an excellent kind of ministry. Performance, kumbaga. Kaya nga, kahit nga, praise and worship team, di ba, ba't pa sila tagal-tagal na nilang kinakanta yung mga kinakanta nila. Bakit every Saturday nag-rehearse pa din yan, nagpa-practice kasi gusto nila ma-perfect. Sa Diyos sila kakanta, hindi sa tao eh. Ganon din tayo mga preacher. Number 3 etiquette sa sermon or preaching and teaching. You have to speak with authority, yet respectful and gentle. Yes po, Ate Edna. So meron akong yung fans ni Pastor Vance. Mahilig yun mag-amen, amen. So nung kiniticize ko siya sa kanyang performance, sabi ko, okay na yung message mo, may laman. Maayos yung flow. Kaya lang, may mannerism kayo, mahilig ka mag-amen kahit wala ka pang sinasabi. Bawasan mo yun. Either gumamit ka ng ibang salita, if you are just using that word to connect or to get their attention, it's either palitan mo yun ng are you with me? Are you still there? Are you still alive? Mga ganun. Kesa amen. O yung wala namang makate, pero kamot ng kamot. Yung iba naman, pasok ng kamay sa bulsa. Meron akong kilala, yung nakailang suot ng balik suot ng salamin. Alam mo yung hindi mapalagay, yung nararatel ba? Psychologically, yan yung mga mannerism ng mga intimidated. Yung parang natatakot, naiilang. So, yan po ay spirit of fear. We have to overcome that. Okay po? Speak with authority, yet respectful and gentle. May authority ka, pero wag mong kalimutang igalang yung mga kausap mo. At wag mong kalimutang maging mahinahon. Lalo, bakit mahinahon? Kasi meron talagang mga pasaway na tupa, yung talagang matitigas ang ulo. No? Yung talagang uubusin yung kakarampot mong pasensya.
don't forget to be gentle. Buti na lang hindi tayo ang Diyos, kasi kung tayo ang Diyos, baka pinitik na natin yan papuntang impyerno eh. Pitikin na kita, dami pa naman sa labas, ba't ba ako magpapasensya sa'yo? Di ba? Pero ibang kalooban ng Panginoon. We have to be gentle. So, sa pangangaral, hindi lang ito one time. This is lifetime. So, as a lifetime preacher, meron talaga diyang iba, makita mo, lumalago, may iba, ayaw lumago. Tapos, ayaw nang lumago, nandadamay pa. Yun talagang sasagarin yan yung, itetest niyan yung karakter mo. So, you have to be on guard with your character. Always wear respect and gentleness. At may iba dyan, iinisin ka talaga. Yeah, for real. Ibabash ka, yung igagasip ka. How are you going to deal with that kapag nasa pulpit ka? So, pwede mo namang patamaan talaga yun. Nung Panginoong Jesus nagpapatama, di ba? Sabi nga doon, nung makita niya yung mga Pariseo mukhang pera, o dinagbigay siyang parable about sa pera, na yung mga mukhang pera ay mapapasa impyerno, pwede yun. But you always check your heart. Don't try to remove respect and gentleness in your heart. Ang Panginoon, si John the Baptist, kayong mga lahi ng ulupong. O, galit ba siya doon? He is just exposing them. You are pretending to be servants of God, but the truth is you are a servant of the devil. You repent. So, huwag kayong kapag nililid ka ng Holy Spirit, i-convict yung tao, straight to the point, then preach the word without hesitation. Kaya nga, with authority. And at times, if the Lord would lead you to name the person, name mo, pangalanan mo. Be careful lang na hindi yun ikaw, akala mo, Holy Spirit, ikaw lang pala, gusto makaganti. Apostle Paul in his writings, he mentioned Alexander, Hymenaeus, Philetus, Demas. Sabi nga niya, tandaan ninyo yung mga nagkukos ng division. So, ganun po yun. Okay po, merong blessed afternoon, evening, Pastora Jane. Meron po yung right protocol. Kailan ba dapat pangalanan ng isang miyembro na pasaway sa iglesia? So, meron yung right protocol. Hindi yan yung agad-agad. We have to apply, of course, yung Matthew 18 verses 15 to 17. Kausapin ng personal. And then, pangalawa, pag hindi nagrepent, with witness. Pag di nagrepent, iharap sa council. Pag di nagrepent, yun na, ituring nyo ng unbeliever. Ituring yung tax collector or sinners. Meaning, ito hindi pa to save. Pasaway. Ganun po. So kami, may kasama kami dito undeliver pa hindi unbeliever, undeliver. So, meron kasing mga iba na ayaw palayasin lahat ng demonyo sa katawan, nagtitira. Talagang ubo. Yan yung mga, gagamitin naman sila ng Diyos to crush your character. Para ma-mold din tayo, maging patient tayo, maging strong, maging tayo ay firm. So even yung gentleness natin ay talagang kailangan yan ma-stretch. So, in our preaching ministry, dapat nagre-reflect yan, nagmamanifest yung godly character sa atin. Hindi naman po kasi pwedeng mag-expect tayo, mag-assume na mangangaral ka lang sa harapan ng mga tao na walang gagawin kundi mag-yes and amen. Ang pinakamahirap na place to preach and teach the Word of God is a place that are hostile to the gospel. Places that are hostile to the gospel like communist countries, yan, sa Islamic countries, Buddhism countries, yung talagang may persecution, yun, talagang life and death. O kaya naman sa public place, pwedeng may lalapit sa'yo dyan, tatanungin ka, i-distract ka, guguluhin ka. You have to be ready. Kaya yung mga nasa labas, yung nag-preach ng ebanghelyo, maganda yun. Kaya lang yung iba, nakikita ko, hindi handa eh. I remember nung ako po nagpunta ng Luneta, meron akong debate doon sa isang Muslim. Ang paksa namin, patutunayan ko ng Biblia ay salita ng Diyos.
Oh, yung debater na yun si Bashir Sakaking. Yan, isa po itong debater sa Manila ng mga Muslim. At the same time yan po isang pulis. So, bago dumating yung aming schedule, nanonood muna ako. Kasi meron doon sa yung Japanese Garden, nandun lahat ng religion na talagang discussion, harapan, etc. Nakakatuwang manood. Meron nung isang matandang pastor nangangaral. Ang aral siya, ang Panginoong Yesus ang daan ng kaligtasan. Okay, praise the Lord, natutuwa naman ako. Then, merong isa dong si Letop Sunak. ito yung dating born again evangelist na convert sa Islam. Madalas kami magdebate, syempre hindi naman siya mananalo dahil nasa atin ang katotohanan. So kinukulit niya that time yung matanda, tinatanong siya, maayos naman yung tanong niya, ayaw lang siyang intindihin ng matanda. So sa inis ng matanda, sabi niya, lumayas ka sa harap ko, Satanas. Nagtawanan yung mga tao, tumawa din yung, sabi ko, hindi naman ako si Satanas, nagtatanong lang ako. Sabi ng Biblia mo, unang Pedro 3:15, maging handang sumagot sa magtatanong. Nagtatanong ako, tuparin niyo po ito. So tingin niyo, ano po yung doon, assessment? Nakita natin doon, so kulang sa orientation yung pastor. Dapat doon, okay, fine. Kung ayaw mo magpatanong, with respect, I will entertain you later. Patapusin mo lang muna ako sa aking preaching. Ganun lang naman, ganun dapat. Hindi yung yung nagagalit ka. So, sometimes, hindi laging sagot yung lumayas ka sa tanas, hindi laging ganun. Only sometimes you'll have to be patient enough to speak with the person with authority and respect. Okay? So, number 4 etiquette. Ano nga po? Motivate yourself. Ito yung para sa mga mahinang loob. Yung mga merong hindi sanay humarap sa mga kasi meron tayo minsan yung confident ka kapag ang kaharap mo lang mga bugoy-bugoy. Sabihin yung mga uneducated. Pero pag ang kaharap mo na mga professional, nagiging na tayo, meron ba sa inyo dito yung parang nangingilag ka na, na-intimidate ka sa kanilang tsura. So at that time, para kang, sabi nga sa manok, nababalahibuhan. So wag po yun, wag nyo i-entertain yung ganong thought. Remember, whether you will preach in front of the politicians, the scholars, the philosophers, or just in front of a mere individual, yung mga pangkaraniwang tao, they are all the same. Just preach the gospel. Kaya nga po tayo may training . Motivate yourself. Yung authority natin, galing sa Diyos, hindi sa atin. Ako po, pinagdaanan ko din yan, pero hindi ako nagtagal sa kanyang kalagayan. Why? Because I always apply what I learned from the training. Naalala ko, nung ako po youth pastor pa lang sa Taysan, Batangas, merong pumasok doon, naninilaw, no? Gold-plated yung relo. Sabi ko, pabira, pakinggan kaya ako nito? Yan sabi ng Holy Spirit sa akin, huwag mong tingnan yung relo niya. Tingnan mo yung salita ko. Kaya that's true. Lalo, kabataan ka. At that time, I think I was like 31. 31 years old, tapos mukha lang akong 18. Ang kakarapid mo yung mga taong puti ng buhok, mga professional, talagang nagkakaano yun. Pero, you have to forget about the physical age. Just do your job. Motivate yourself. Di ba si Samuel? Batang propeta, pero pinapakinggan ng lahat sa Israel. Why? Yung sinasabi niya, hindi galing sa kanya, galing sa Diyos. So likewise, we as a preacher and a teacher of the Word of God, we have to remind ourselves, motivate ourselves, that our message is actually the Word of God. Not our own word, nor the word of any human being in this world. That is authoritative, powerful, that is truth and life. Truth and life. So yung mga naliligaw, kailangan nila ng truth. Yung mga namamatay, kailangan nila ng life. Kailangan nila ng Word of God. Kaya may pera yan o wala, you preach the Word of God. Amen? In fact, sa early church, mas pinapaboran nga nila yung mga mahihirap . Yung mga mayayaman, sinusungitan nila . Ngayon kasi, baliktad. Pinapaboran yung may pera, sinasat aside yung walang pera, baliktad.
Remember, we have to preach and teach the Word of God without partiality. Motivate yourself. Number 5. Ito, for formality sake, wear a good clothing. Dapat, one step ahead tayo, hindi lang sa knowledge, wisdom, character, also with our clothing. Huwag kayong mangaral na nakasando. And as much as possible, ako, bihira ako mangaral na naka-t-shirt. Pagka yung lahat ng aking mga pamburol na polo, labahan na lahat at nakalimutan ko maglaba, tsaka lang ako magti-t-shirt. Pero as much as possible, dapat polo shirt. That establish respect. Ipinapakita ng ating suot yung respeto natin sa ginagawa natin, sa mensahe natin, at sa mga kausap natin. Diba sa business meeting, bakit minsan pagkainit-init, bakit nagsusuot sila ng Amerikana? Hindi naman sila Amerikano. Okay, nakabarong. Why? Kasi that established respect. Pinapakita niyan, you respect the person, you respect the meeting, you respect yourself. Likewise, kapag nangangaral tayo, o nag-livestream po kayo, sabi nga nung aking teacher, isuot nyo na yung mga pangmalakasan ninyo, yung mga pamburol, yung mga pang Elvis Presley, you're gonna rock and roll, rock. O yung buhok, kung nagje-gel kayo, pamada, okay. Yes. Wear a good clothing and at the same time with a smile. But relax lang with smile. Kanina, galing kami ng meeting ng school. Pero isang teacher doon nagtuturo. Ganda naman sinasabi niya. Pero yung aura niya ang dilim. Ramdam na ramdam mo yung bigat, yung pressure. Of course, maybe because of the situation in the school and yung mga estudyante, mga pasaw, etc. But nonetheless, kapag nasa public ka nag-speak, don't forget to wear a smile and relax. Huwag mo ipakita na pressure ka. Haggard. No. Kasi dinadala natin dito, hindi yung presensya natin, kundi yung presensya ng Panginoon sa kanyang mensahe. Kaya, kahit, lalo, alam niyo po sa church, ang pinaka-problematic na tao sa church ay, sino po? Yung walang pera, pastor. Mali. Pastor. Pag wala kang ang pera, wala kang problema kasi wala kang bibilin. No? Ang pinaka-problematic na tao sa church, yung pastor at saka yung asawa niya. Kasi dinadala natin, hindi lang yung buhay natin, pati buhay ng kongregasyon eh. But we have to forget about everything. Kapag tatayo ka na sa pulpit, harap ka sa camera, we have to set aside yung mga problems na yon, yung awayan ni ganito, awayan ni ganon, salusan na ganito, silipan ni ganito, no? Lalo kapag yung mga member mo immature, inggitan, selusan, sipsipan, chismisan, lahat yan, dala mo. Pero pag umakyat ka ng pulpit, dapat iniwan mo na lahat yun. Para hindi ka ma-distract. Pati yung personal feelings mo against your member. Oh, may member kami dito, gusto ko ng paluin ng tabo. But, oh, yes. Pero you have to remind yourself, be gentle. Alam mo yung, minsan, sa isip ko lang hindi ko binobroadcast because I don't want to complain. Pero in my mind, I'm speaking to the Lord, wala na bang iba? Parag, well, of course, okay, fine. I will have to be humble and accept the situation. Go. Forgive, forget, sige. Ganun talaga, pag naglilingkod ka, ikaw lagi nasa baba. Pwede bang itaas na natin to, kuha ka ng tali, bitin na natin. May mga ganun talaga eh. Pero even at that kind of pressured moment, pag sobrang out of temper na, impatient na, at the end na nangyayari, may mga pastor nga, yung mga dating pastor nila, Pastora Vanessa, talagang grabe yung mga nanununtok yun. Diba, Pastora? Yung iba dun, parang nagmumura pa nga, grabe. Ayoko naman nun, wala na talagang ethics yun. Ito yung sinasabi ko, yung time na pressured ka, burdened ka, pag umakyat ka ng pulpit, umupo ka sa camera para mangaral, you have to forget about those things. It's like, ubarin mo yung mga yon. Isuot mo yung mensahe ng Panginoon.
Para maging patas ka sa pangangaral pagtuturo. And smile. Because your smile means something to the people. It's like, tingnan mo siya, no? Daming problema, pero parang wala lang. Amen? Then, number 6, sermon etiquette. Don't be late. Ayan. Yung mga laging late. Well, kung reasonable yung late, kasi pastor, yung wifi namin, pinutol ng kapitbahay. Okay lang yun. Reasonable yan eh. Pero yung wala ka namang ginagawa, tapos late ka, isa lang ibig sabihin yan. It means wala kang pagpapalaga sa oras ng Panginoon, oras ng mga tao, oras ng gawain. You are wasting time if you are always late. Lalo na pag preacher ka, ay matindi yan. Yan ang number 1 itinuro sa amin nung dati kong pastor. Huwag kayong late. As much as possible, you are earlier than like 30 minutes doon sa kausap mo. You have to establish that good habit. Kasi, yung dating pastor namin, bishop na siya ngayon, dati po siyang architect, and he resigned or he surrendered yung kanyang profession and kinuha niya yung profession binibigay ng Diyos ang maging mangangaral. Yes, 30 minutes dapat. Andyan ka na, naghihintay. Pray. Wala pa sila pray. Hindi tayo nagpapahintay, mga kapatid. Don't be late. Ang Panginoon, lagi siyang nauna sa atin. Naghihintay. I remember nung ako po young people, ganyan talaga sa church. 11 a.m. ang Bible study or youth fellowship. 10:30 pa lang, nandun na ako sa church. Mawalis-walis, nag-aayos ng upuan. Ayokong late. Hindi baling malate yung iba, basta ako gusto kumaga. Naiinis ako pag nalalate ako. At that time, hindi pa ako sumasakay ng tricycle, naglalakad lang. Kuripot po kasi ako eh. Pambira, kaya namang lakarin, ba't ka sasakay? Bilis-bilis kaya ng pa ako, nagunahan yan. So, 30 minutes ka maglalakad, 11 ng dapat 10 pa lang, alis ka na ng bahay nyo. Yes po. Ang sarap ng pakiramdam, pag maaga pa lang, nandun ka na sa gathering. Basa-basa ka muna, may time, may time ka pa para mag-worship sa Panginoon. Don't be late. Number 7, don't say no or later. If you can do it now. I'm talking about preaching. Ito, same, almost connected ito dun sa be ready to share the word of God in season or out of season. Huwag kang tatanggi. Kapag kaya mong gawin at dapat mong gawin ngayon. Proverbs chapter 3 verses 27 to 28. Basahin natin. Basahin ko po yung Tagalog. Kawikaan chapter 3 verses 27 to 28. Ang kagandaang loob ay huwag ipagkait sa kawag kung ikaw ay may kakayahan na ito ay magawa. Kung mayroon ka na ngayon na kanyang kailangan, huwag mong sasabihin bumalik ka na at bukas ko bibigay. Although itong talatang ito apply to sa lahat ng bagay, this can be applied sa giving of money, giving of goods, medicine, everything. And also, this can be applied sa preaching ministry. Kung meron ka na mensahe, pangaral mo yan. Naalala ko yung isang pastor, nag-testify siya, dahil troubled siya ng 1 week, na hospital yung anak, nagkaroon sila ng pagkatalo ng asawa niya. So may mga pastor kasi, ang tagal nilang gumawa ng mensahe. Alam mo yung parang, yung revelation sa kanila, parang itlog ng manok, kailangan limliman mo ng 48 hours bago mapisa. Tsaka pa lang lalabas yung knowledge, yung wisdom, ganun katagal. Sila yun eh. Well, yung pastor, parang ganun siya, no? So, in other words, konting oras lang ang inilaan niya sa pag-aaral ng Word of God. Pagkat sa ng pulpit, lulugo-lugo siya. Kung yung hawak niya yung notes niya, then, in a vision, instantly nagpakita ang Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, sabi natin, Joseph, my servant, why are you worrying? Lord, because I admit
Hindi ako nakapag-aral ng maayos. I was troubled. Sabi ng Pai, I know that and I am in control. The message that you have in your hand, is that your best? So far, Lord, yes, this is my best. So preach it with confidence. And I will be the one to take over. So, nangaral siya. Kumilos ang Panginoon, napuspos ang mga kapatid. They glorify the Lord. You see? So, wag mong ipagkait sa kanila yung mensahe na nasa iyo na. Yung iba parang alam mo yun, anumpit, ayoko pong munang mangaral kasi feeling ko hindi pa ako gagamitin ng Diyos. Mga padala sa feeling mo. Wag mo ipagkait sa mga tao yung kaalaman, karunungan, kapangyarihan, kagalingan na makakamtan nila sa mensahe na manggagaling dito na nasa iyo na. Dahil lamang lack of confidence ka, or low self-esteem, or discouraged. No, don't try to withhold that blessings from them. Just deliver the word. Amen? Just deliver the word. Okay, number 8. Learn to compartmentalize. Ano yung sabihin yan? Do not include personal issues na meron ka sa pulpit. You have to be careful. Alam niyo yung word na compartmentalize. I remember yung isang kwento. Merong yung isang doktor, inaasikaso niya yung kanyang pasyente. Sabi niya, tapos, pasipol-sipol lang yung doktor. Sabi ng pasyente, Dok, itataka ako sa inyo. Bakit? Bakit po, ma'am? Kasi, yung mga tao dito, worried. Inasikaso nyo kaming lahat, pero parang hindi kayo apektado. Pasipol-sipol pa kayo. Di ba kayo nagkakasakit? Madam, kami po yung nagkakasakit din. Kami tao lang. Bakit parang hindi kayo apektado? It's simply because we learn to compartmentalize ourselves. Alam niyo ibig sabihin ng compartmentalize? Marunong tayo magsalansan ng ating buhay bilang ama, bilang kapatid, bilang pastor, bilang lingkod ng Diyos, bilang asawa, bilang kaaway. Hindi ba makaaway tayo? You have to compartmentalize yourself. It's like if today you will be a pastor, then be a pastor. At pag-uwi mo ng bahay, you will have to be a father, then be a father. Be a husband. Be a sibling, a brother to your siblings. Be a son to your mother, something like that. Learn to compartmentalize. Yung party-partihin mo yung sarili mo. Marunong tayong, alam mo yung, nagpapalit ka ng mode, father mode ako ngayon, kasama ko mga anak ko eh. Brother mode ako sa mga kapatid ko. Ganun po mga kapatid. Kailangan po yan. Huwag nating labu-labuhin yung issue mo sa nanay mo, dinadala mo sa asawa mo, dadali mo sa pulpit. Huwag po, hindi mali yun. We have to set aside yung mga personal issues. Kailangan, in fact, dapat hindi nila mahalata na dami mong issue sa buhay. Minsan yung iba, ginagasip ako nito tirahin ko to sa pulpit. Don't do that. Pwede kang mangaral out of respect for the Word of God, but don't try to personalize the person. Mas maganda, punta mo na sa bahay. Kapatid, narinig ko, ginagasip mo, kung may ebidensya ko, anong problema mo sa akin? Ayusin natin kasi hindi pwede yan. Wag nating that. Kasi remember, the pulpit is for the general hearers. Nagiging specific lang yung message depend on the conviction given by the Holy Spirit. It's like, yung message parang kapag kasipagan, ang Holy Spirit ang magadala niyan. Dito, itong kasipagan kay Harold dito. Itong kaayusan, dito ito kay Berna. Itong fasting, ito to kay Pastora ito. Mga ganun ba? Ang Holy Spirit yung nagsusulat ng pangalan nun di ba? Dinideliver. Yung intercessory kay Prophetisa ito. Ito, wisdom kay Sister Pastora Jane ito. Passion to preach kay Pastor ganun po yun. Hindi naman natin alam yung needs ng mga tao, but the Lord knows them. So, gagamitin tayo, just deliver the word. Learn to compartmentalize. Para hindi nahaluan yung mensahe. Kailangan, ang ibibigay natin, pure word.
Walang halong galing. If you would include yourself, it is like your appreciation and affirmation dun sa word. I agree dito sa message na to, kaya nga tayo nagtitestify. Pero it's not for the sake of trying to distort or twist the message. Yun ang gawain ng mga false prophet. Dinadivert nila yung message sa sarili nila. Mali yun. Number 9, learn to say the right word at the right place and at the right time. Kailangan yung tiyakag salita. It's the same with ito. Nagmamatter dito yung, kaya nga 'di ba, like sa mga anniversaries, meron pong mga tema yan eh. Ano pong tema ninyo? Pag kinuha kang speaker, ito pong tema namin, itong topic namin. Huwag mong palitan yung topic. Kawikaan 25 verse 11. Kapag angkop sa panahon ng salitang binikas, para itong ginto sa lalagyang pilak. Verse 12, ang magandang payo sa marunong makinig ay higit na di hamak sa ginto o mamahalig alahas. Ang sugong tapat ay kasiyahan ng nagsugo sa kanya, tulad ng malamig na tubig sa panahon ng tag-araw. As a faithful messenger, we have to deliver the right word of God to the right place, right group of people, and at the right time. If the message that the Lord wants you to give to the people is rebuke, then rebuke them. Hindi gusto kong purihin ito kasi bakit sayang yung love gift. Sabi ng Lord, wag mo purihin yan, pasaway nga, ipupurihin mo. Paluin mo, i-correct mo. Lord, 3,000 yun eh, pambayad sa kuryente. Tumig. Naalala niyo po si Samuel? Di ba, ang utos niya kay Saul, o binigay ng Diyos na utos kay Saul mula sa kanya, sa lakayan ng mga malakas, patayin na at walang ititira. Anong ginawa ni Haring Saul? Tinira si Haring Agag, nagtira ng mga guya at bakang matataba. O tuwang-tuwa, kunwari si Saul. Bumisita si Samuel. Sabi niya, praise the Lord, Samuel. Inagawa kong kalooban ni Yahweh. Sabi ni Saul, talaga? Eh ano yung naririnig kong mga baka na yan, nag-iyakan? Ayan, iaalay namin yan kay Yahweh. Makinig ka, Saul. Ito sabi ng Diyos. Mas mahalaga ba sa Diyos yung haing taba kaysa pagsunod? Sinuway mo siya. Alam mo ba, ang katigasan ng ulo ay kasing sama ng pagsasamba sa Diyos Diyosad. At ang pagmamataas ay kasing sama ng pangkukulam. Dahil sinuway mo siya, tinatanggal ka na bilang hari. Imagine that. Si Saul, nagrepent naman, sorry na, patawarin mo na ako. Gawa kasi ng mga tao ko eh. Nanisi pa. Kahit na, gawa ng tao, ba't ka sumunod? Parangalan mo na ako sa harapan nila. Wag mong parangalan yung mga taong sinasaway ng Diyos. Wag mo rin sawayin yung mga taong pinaparangalan ng Diyos. Kaya nga, Isaiah 5:20, kahabag-habag kayo na ginagawang matuwid ang baluktot at binabaluktot ang matuwid. We have to be careful. We have to speak, preach, teach the right word at the right time, at the right place. So, kung ang gusto ng Panginoon, i-motivate mo yan, motivate mo. With gentleness, encourage mo, wag mong pahirapan. Kung gusto ng Panginoon, bigyan pa yan ng kagaanan, wag mo nang pahirapan. Hindi, pahirapan ko na yan para mamunga agad. So, you see, remember, one of the mistake that Moses committed, that according to the Lord was the reason why He did not allow Moses to enter into the promised land is yung pagiging impatient niya. And yet, sa sulat niya sa Exodus, sabi niya, Moses was the meekest man ever lived on the earth at that time. Pero yung meekest man na yan, nung inutusan ng Diyos na Moses, kausapin mo yung bato, sa sobrang galit ni Moses sa mga Israelita, dahil ang titigas ng ulo, hinampas yung bato. Nagbigay naman ng tubig yung bato. Pero sabi ng Panginoon, tinupad ko yung salita ko, pero wala kang gantimpala, Moses. At dahil dyan, di ka na makakatawid. Imagine that. So, remember, kapag tinataasan na ng Diyos yung authority mo, that naka-attach dyan yung responsibility. At sa responsibility natin, kahit yung maliit na pagkakamali may malaking impact.
May malaking impact. So you have to be careful. You have to, lahat tayo nagkakamali at pwedeng magkamali, mga kapatid. Pero may mga pagkakamali na dapat nating iwasan because this certain mistakes can actually destroy not just you, not just your ministry, but even the people that's following you. So be careful. And of course, with humility, we can be restored. Si David, nagkasala din naman eh. Diba? Pero nirestore siya ng Panginoon because of humility. But there's always consequence. So, learn to say the right word. Si Jehoshaphat, nung sumama siya kay King Ahab, makipagdigma. At that time, King Ahab was a backsliding king and an enemy of Yahweh. Pag uwi niya ng Jerusalem, sinaway siya ni Hanani. Anong sabi sa kanya? Anong nangyari sa iyo, hari ng Israel, ng Judah, na sumama ka sa kaaway ng Diyos? O sinaway siya, walang keme-keme. So likewise tayo, as a preacher, as a teacher of the Word of God, we have to speak the right word. Learn to say the right word at the right place at the right time. At the right people. Number 10, be motivated. When we preach, when we teach, be motivated with love and humility. With love and humility. Philippians 4:8. Sign po natin. Filipos 4:8. Finally, brethren, ito yun eh. Bilang pagkatapos, kasi magkatapos na po tayo. Mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa niyo lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Be motivated with love and purity. Diba 1 Corinthians 13? Kahit ikaw ay gifted, you can speak in tongues, with the tongues of men and with the tongues of an angel. If you have no love, you are like a noisy gong to your people, even to God. Even if you have the gift to speak, to declare miracle, yung palipatin mo, you remove mountain from one place to another. Even if you can do that, but without love, you are nothing. Even if you could offer your body to be burned, without love, di ba, we were amazed, and we praised God for what William Tyndale, John Wycliffe had done. Both of them has been burned into the stakes because of, for their passion, for the truth. William Tyndale was burned, pero bago siya sinunog, he was hanged. Pinitlok muna siya, pinitlok. Di ba yung mga Bisaya dito? Binikti muna siya, dead siya sinunog. Anong kasalanan ni Tyndale? Nag-translate lang naman siya ng Latin to English version ng Bible. Imagine that. Kasi at that time, the bishops, the priests, tried to control the Word of God. They don't want the people to read the Bible for themselves. Marami silang reasons. Pero ginamit ng Panginoon si Tyndale para even the common man should have the Bible for themselves. Yun po. So, then later, after 300 years, nagkaroon ng King James Version. 3 years. So, si Wycliffe, it's the same. Pero even if those people gave over their body, kung wala naman silang love, wala din I am not saying wala silang love. Hypothetically, kung nasunog nga sila, pero wala namang pag-ibig, wala ding kabuluhan sa kanila yon. There should be love in what we do. Whether you preach, you teach, you sing, praise, and worship, in everything. And then, motivated with love, stay calm at all times. Dapat kalmante lang tayo sa lahat ng pagkakataon. I remember the first assignment na binigay sa akin ng Panginoon. I was pastoring a church, a pioneering church in Pami, Laguna. At sa pioneering church, yan ang mahirap pag pioneering eh. Talagang magsimula ka sa bato at lupa. Wala pa yan. Yung dingding mo, puno, yung bubong mo, yung dahon ng mangga,
At times talagang nangangaral ka doon, so you will be preaching. When you pioneer a church, you will begin with nothing. You will have no church building. You will gather your people under the mango tree. So and at times, your patience would be put to the test. I remember I was preaching, then I am not yet finished with my sermon. Then suddenly I saw the heavy rain in front of me, and I was, while preaching, I was praying. I was doing the dual task. While preaching, in the back of my mind, I was, Lord, please stop that rain. Wag mo munang pabagsakin, hindi pa ako tapos eh. May mga pagkakataon, there were times that the Lord listened to my prayers. But there were times He allowed the rain to fall, even my sermon was not yet finished. And then, to me, talagang, yung kalooban ko. Lord naman, sabi ko nga, wag mo muna pabuhos. Sige. Takbuhan kami dun sa silong. Ganun yun eh. And sometimes, Lord, you have to remain calm. Even if things would happen like that. Even if unexpected things would happen na hindi pabor sa'yo, just remain calm. Meron pang nangyari kasi pioneering church, mga bago pa lang miyembro. Habang nangangaral ako, biglang may dumaan ng ice cream. Teng ice cream. Nagtayuan yung kalahating miyembro. Nagbilihan. Nagtawanan na lang kami ng isang kasama namin, pambira. Nandito po tayo sa pagsamba, kuya. Mamaya na po yan. So, may mga pagkakataon talaga, your patience will be stretched. And the process might be painful, but just let it flow. Abide in the Lord. Stay calm at all times. Do not be distracted. Do not be afraid. Sometimes, may darating dyan, nagwawala. Ano mo yun? Tatakbo ka? I remember I was preaching the Word of God sa isang Bible study ron. Tapos may papasok doon na demon-possessed. So nung magta-try siyang intimidate ako, distract ako, nagsasalita siya. Habang nangaral ako automatically, sabi ko sa kanya, tumigil ka, hanggang dyan ka na lang. So ngumisi lang yung taong may demon spirit sa kanyang katawan, sabay tumakbo palayo. Of course, wala na kaming pagkakataon to exercise that person, pero yun, just remain calm, stay calm. Huwag tayong magpapadistract. Sa paligid minsan, yan, maraming nangangaral ka, mga batang nagtatakbuhan, mga nanay na nagchichismisan, nagkukwentuhan. Parang, minsan pag gusto mong batuhin ng kung may choka lang, oy, wala kayo sa bahay niyo, dito kayo sa church. Yeah, may mga ganung tao eh. Stay calm. Amen. If you are to Pastor, di ba natin pwedeng i-correct yun? Pwede. Sa tamang paraan. It's like, amen ba? Pag isabi sa katabi mo, focus muna tayo sa Panginoon. Ganun po yung mga pamamaraan para patigilin sila sa pag-uusap. So don't be distracted kung ano man yun nangyayari, lalo kapag ikaw ay nasa open place. Kahit sa church, minsan may umiyak na bata, minsan may mga sinasaniban niya, Stay calm. Pagayog. Naalala ko yung isang nagkakatawang kwento ng pastor. Meron daw siyang in-invite na pastor sa church niya. Akala niya talagang powerful. Nangangaral, talagang bombastic mag-preach. Bigla, yung invited nilang unbelievers, may demon spirit, nagwala. Yung pastor tumakbo sa likod, natakot. So, hindi po pwede yun. Dapat tayo kakitaan ng katapangan. Amen? So, these are the 10 do's and don'ts in preaching and teaching. This is our sermon etiquette. Dapat ma-preserve natin ito, lagi natin ito magawa. So, yun lang po. God bless you and shalom.